Hi guys, dito kami sa Wegmans. Konting ano lang, replenish lang ng mga ano namin, mga pagkain namin. Oo, ang bango. Pati ito nilagyan nila ng scent. Fall na. Fall. Sabi daw medyo may extend daw yung ano eh, yung parang summer eh. Oh, di Parang good. parang late na maglalamig. Good. Merong white sour. Gusto mo ba yung white sourdough? Hindi siya sliced eh. Ay, hindi slice. Baka pwede nila i-slice na. Okay naman to eh. Sourdough. And may sasagutin lang tayong nag-comment, no? So ito, siya yung nag-comment. And yung tinatanong niya dito, ano bang ano na tips para sa mga bagong immigrant. Ang tinanong niya about sa bank, ano ba maganda daw mga bank na i-open, and yung ano car insurance. So ako ang quick advice ko lang sa bank, kung ano yung maraming bank doon kung saan kayo pupunta. No? Pero dito kasi sa ano sa Maryland eh ano. Marami dito Bank of America. Well, dati in-advisean na rin naman ako na mag-Bank of America, kaya nung dumating kami, medyo malayo nga lang siya nung nasa Mississippi kami noon. Travel kami isang oras pa para makapag-open ng Bank of America. Ano daw masasuggest mo mga bank na i-open as a new immigrant? Ako sabi ko Bank of America or yung mga bank na malalapit sa kanila o marami dun sa saan sila pupunta. Sa area nila. Oo. Oo. Gano'n na lang. Wala naman kasing issue yung yung mga bank na o kung much better kung kung may mga offer sila na mga bonus kapag nag-open ka sa kanila, mga ganyan. Pero okay din yung tatlong bangko na na mataas yung reputation nila. So yun, Bank of America, Chase, at saka Capital One, yan. Okay mag-open sa mga yan. Kasi eventually, o-offeran kayo ng ng mga high yield na mga savings in the future kapag pag nakapag-ipon-ipon kayo ng konti, maganda ilipat nung mga kunyari kalahati ng na naipon nyo sa checking account, lipat nyo sa savings na high yield, so tumutubo na malaki yun. And sa car insurance, pwede naman kayo mag-explore, no? Kami kasi progressive na kami since nag-own kami ng ng car dito sa Amerika. At saka kasi parang may discount sila every year na nag-stay ka pa rin sa kanila. Dati dati challenge ko sila eh. May nahanap akong much lower na price. So sinabi ko i-cancel ko na yung yung car insurance sa inyo kasi nakakita ako ng mas mababang price na same lang yung mga parang coverage. So tinapatan nila. So ako naisip ko siguro pwede rin kayo ng ganyan, Progressive, Allstate, ano pa ba mga Geico, yan. And kapag maganda kunin yung 6 months lang na coverage para pag before matapos yung 6 months, mag-shop kayo sa mga ibang car insurance. Tapos kung feeling nyo gusto nyo pa rin magstay dun sa car insurance na yun, tanungin nyo lang na pwede bang i-keep yung same na na presyo ng coverage or or pwede bang babaan. Kasi kung hindi maghanap na lang ako kamo ng ng ibang mag-shop na lang ako ng ibang car insurance sa ibang company. Yun.
Indian buffet kami guys. Panipuri oh. Hey guys, kain tayo ng panipuri. His favorite. Mekos muna. Tapos yung daw, sabi ni ano yun sabi ni Mekos si daw, canal water. Canal water. Yummy. Yum. Nakaano na siya guys, 4 rounds. Ang panipuri. Yun guys, sarap ng lunch namin dito sa Tandoori Nights. Tagal din kami hindi nakapag-Indian food. Mamaya maglalaro siya ng pickleball. Kasama niya yung mga picoleros ng Maryland. Ayaw niya sumama guys. Ayaw kasing ganun yung may pasok ako bukas. Magte-tennis na lang ako mamaya. I'm sad. You're not with me. You're not gonna be with me. Ayaw niya Arte, baby talk pa tong isang. Baby talk ako guys. Oo. Cringy. Kunwari lang Cringy. Minito. Hindi ko na maubos. Ayan guys, may paganyan pa si madam oh. Bakit ba? Bakit ba? Nahiya tuloy yung mga dadaan sa amin. Hi guys, punta kami ng Frederick. Pabiyahe pa kami ng 1 oras para maglaro ng pickleball with mga picoleros na Maryland pickleball Pinoy group. First time namin pupuntang Frederick. Okay guys, nasa Frederick na kami. Alright guys, Frederick. Nandito kami sa The Pickle Park. Alright, ready na siya. Sa entrance guys, may mga bola ng pickleball. Okay, game over. Uwi na tayo. Biyahe pa tayo 1 hour. Let's go! Uwi na kami guys. Dumayo pa kami Frederick. Good morning guys. Day off. Sabado ngayon and maglalaro ng tennis. Soft city lights are drifting through the window frame. A slow gray morning house. Ayun, kahit papano guys, may naman tayo, may kalaro naman tayo ngayon. Yung lagi kong nakakalaro. Lumipat kasi siya ng bahay. So medyo napalayo ng konti kung saan siya nakatira. Pero hindi naman sobrang layo. Siguro mga 15 minutes. Teka, nakalimutan ko pa nga. Nakalimutan ko i-mapa yung pupuntahan ko. So yun guys, si Nika na hook na sa sa pickleball and bumili siya ng medyo mamahaling paddle na nakakatuwa kasi go-grow yung interest niya sa sport na to. Well, ako okay naman, sumasabay din. Sumasabay din sa sport na to, pero I keep this sport as a social community.
Pero kasi alam niyo naman, ano tawag dito, malaki-laki na yung na-invest natin sa tennis. Kaya hindi ko talaga bibitawan to. From time to time nagte-training pa rin ako. Kaya ako bumili ng ball machine if ever na wala akong partner na pwede makipagpalitan ng bola. Ito, reliable partner yung ball machine. Kasi set mo lang siya and marami siyang setting. Gusto mo parang match, gusto mo pahabol-habulin ka niya. So pwede yan. And yun nga, tinanong sa akin ni Nika kagabi yung mga grupo ng mga Pilipino na mga babae na nag-pickleball, balak nila mag lessons. Sabi ko sa kanya, sige mag-lesson ka kasi hindi mo naman ako sinusunod, nagagalit ka pa kapag may tinuturo ako sa iyo. Baka sa coach hindi ka na makaangal. So yun lang, yun ang quick update na may bibigay ko sa inyo na nangyari itong week na to. Naging kami, dami kaming inattendan ng mga invites for pickleball. Pero madalas yung mga invite na pickleball is yung dito lang saan kami malapit nakatira, kasi yung village dyan sa amin merong pickleball court, mga 2 pickleball court tapos isang tennis court. So natuklasan namin na yung iba sa mga yung community na yon, ng Pinoy pickleball community na yon, ay magkakapit-bahay pala kami. So pag may invite dyan, automatic sasama kami kasi nandyan lang. And medyo napapadalas din yung invite sa medyo malalayong lugar. Katulad ng pinunta natin, nakita nyo guys, punta tayong Frederick. So shout out kay alam ko taga dyan sa Frederick, si DJ Fam. So kung nanonood kayo dito, shout out sa inyo. Sana ma-meet namin kayo soon. Kung lumuwag-luwag ang oras nyo, alam ko nag-a-adjust pa kayo kasi nag-start pa lang kayo. So take your time, pero sana 'di ba someday ma-meet ko kayo, ma-meet namin kayo. Sa may Rockville, 'di ba? Pinakita ko sa inyo last vlog. Ang dami, sobrang dami. May nag-birthday, tapos nagka-invite din ng pickleball. So ang daming court doon. Napuno yun sa amin, kulang pa nga eh. Nakakatuwa lang din. So karamihan doon siguro 90 to 95% ng yung mga tao doon nasa healthcare field, nurses, yung iba PT, ganyan. And hindi lang naman dito, yung mga taga Frederick, minsan dumadayo sila dito sa Montgomery County. And then parang give and take din yung mga ibang dito, yung mga ibang Pilipino na nagpi-pickleball dito sa Montgomery County. Pag nag-invite naman sa Frederick, sila naman pupunta doon. Baga parang lang din, give and take lang din. So okay din community. Pero ayun nga, nag-decide ako magte-tennis ako ngayon kasi baka mawala yung natin. Baka mawala yung husay natin sa tennis, Di pa pwedeng mawala yun. Kailangan ma-keep ko yung yung pulso ng tennis, kasi ang pagkakaiba yung sa pickleball at tennis, yung pickleball para kang pumapalo ng may parang chopping board yung mo gamit mo. So kapag contact ng plastic na bola sa sa paddle mo, weird. Parang sobrang patay, walang buhay. Kung i-compare lang naman sa tennis, kasi yung tennis kasi diba string yun. So meron siyang energy, pati yung bola rubber yun Tsaka may pressure yun. So iba. At saka yung sa mga strokes, well, magagamit mo pa rin naman yung stroke sa from tennis, pero yung mga magagaling sa pickleball, tinatawag nilang flick. Parang kinakamay na lang nila wrist, parang ganun. And of course, konting update sa work, sa dialysis. Okay naman itong August
dumadagdag yung mga ano namin, patients namin, nagkakaroon kami, dumadami yung mga admissions namin, mga ganyan. Sad to say, mga ilang patients din kaming ano rin, namatay na rin. Lalo na may isa akong pasyente dun, guys. Ang bait-bait nun. Pag nakikita ko lagi, lagi siyang masaya, lagi siya nakangiti. Pero, kita mo na talaga na parang, ayaw na sumunod ng katawan niya eh. Parang, alam niyo yun, sa clinical eye ko, parang, okay, kasi wala na kami masyadong mabunot sa kanya. Alam niyo, kahit 500 ml lang na yung goal na na tatanggalin namin fluid sa kanya or i-dialyze, should I say. Hindi niya na kaya, talagang drop na yung blood pressure niya. Kahit alam niyo yun, yung Midodrine, 'di ba? Nagpapataas ng ng blood pressure. Kahit nakaganon siya, wala na talaga. Talagang bagsak. And kung babagsak man yung pressure niya, symptomatic talaga, nahihilo, parang niya, parang magpa-pass out, gano'n. Talagang hindi na kaya ng hemodynamic ng katawan niya. Tapos yung last week lang yun eh. Talaga nalungkot ako. Binaba pa siya sa from sniff. Inano pa siya sa amin. Siguro akala nila baka makuha lang ng ng fluids kasi may mga ibang manas-manas din siya eh. Baka siguro akala nila parang kahit mag-take off lang kayo ng kahit ilan, baka mapapaganda lang yung pakiramdam niya. Eh nung binaba siya sa amin, sabi ko parang bakit parang ganito siya ngayon, kakaiba siya ngayon. Alam ko mababa lagi yung blood pressure niya pero hindi ganito, mukha siyang in pain, mukha siyang hindi komportable. So tinanong ko siya, so with it pa rin naman yung niya, yung mentation niya. Sabi niya, I feel sick. I don't feel good. Tapos sabi ko, okay, alam ko na sa sarili ko na parang baka hindi namin ma-dialyze to si madam. Kasi tapos nung binipi ko siya, 80s over 60s, 80s over 40s, pero yung niya, yung O2 sat niya, okay naman. Pero yun nga, may symptom siya na na not feeling well. She feels sick, she feels dizzy. Hindi pa namin siya na-connect sa machine. So sabi ko, hindi pa pwede to eh. Delikado. So tumawag ako sa nephrologist namin. Sabi ko, inform lang kita na yung ito si ganito. Kilala naman niya tong pasyenteng to eh. Baba ng pressure niya, 80 over 40s. Tapos nahihilo pa siya. Sabi ko hindi ako komportableng i-dialyze to. Tapos sabi niya sa akin, I agree with you. No. I have to say no, Marvin. Sabi niya ganun. Nephro. We're not doing this. It's gonna do more harm than Your destination is on the right. Di kaya. Stay a while in the meadow where the small things feel divine. Soft beats for the moments that we frame and call a line. Ayun, kakatapos ko lang maglaro, guys. Ang banu ko na, promise, nakakapikon. Parang nawala yung pulso ng ko, mga strokes ko. Hindi pwede to, kasalanan ng pickleball to, guys. So, kainin ko muna tong recovery food. Then, uwi na. So ayun nga, balik tayo doon, no. Yun nga sinabi ko sa inyo, no, yung may mga ilan-ilan na rin na chogi na rin sa dialysis. Kasi talaga, guys, yan talagang parang on ko ang ang vibe ng sa dialysis kasi pag pag end stage na yung kidney nila para nang silang may tanning.
200 feet, continue straight to stay on East Village Avenue. Yung ano eh, yung dialysis machine na lang yung nagdudugtong ng buhay nila eh. Meron pa kaming ano dati, yung bago dito dun sa kinuwento ko sa inyo, yung meron pa yung isa bagong admission namin. Siguro mga nakadalawang linggo lang na ospital. Tapos yun, wala na. Hindi na bumalik. Well, tumagal pa rin naman siya na ano, na inaantay namin bumalik siguro mga 3 linggo bago sinabi sa amin na ano, wala na pala siya. So, pero ito yung ano, yung kwento ko sa inyo, ano, bilis lang. Ako pa yung nag-send out kasi yun nga, sabi ko sa inyo, binaba pa pero hindi na masama na yung pakiramdam niya, tsaka bagsak na yung pressure niya. Akala nila parang ano yung maliligtas ng ano, ng dialysis yung ano niya, yung pakiramdam niya. So kami na yung nagsabi at ako na yung nagsabi na hindi safety hindi safe i-dialysis itong ganitong condition. So we have to say no. Me and sabi ko sa kanila to the nephrologist. Sabi ko, we're both saying no because it's very dangerous. Yun. Yung sinend out namin, kinabukasan wala na. Tapos somewhat medyo, alam mo yun, in good terms naman kami ng tech ko. Masaya naman kami magkasama. Pero, may kinakainisan lang ako sa kanya kasi guys, pag may mga pasyenteng nalilate sa amin, parang inaano niya ako, tawag dito. Parang nagpapahiwatig siya na putulin na natin treatment niyan. One time sinabi niya na sa akin na parang putulin na natin treatment niyan, late na eh. So syempre parang teka lang, pwede ba yun? Sabi ko, tinanong ko talaga, sabi ko, can we do that? Sabi kong ganun. Sabi niya sa outpatient daw, ginagawa daw nila yun kapag nilalate yung pasyente. Pero ako naisip ko, parang puputulin mo yung treatment nila kaya ka nga nandito kaya nga natin to ginagawa kasi para mapaganda natin yung nila hemodynamics nila kasi nga yung sira na yung kidney nila tapos puputulan natin. Well, siguro kung habitual at yung pasyente parang napipilitan lang, ayaw talaga niya. Siguro okay lang. I-explain ko sa pasyente na lagi mo na itong ginagawa, hindi pa pwede kasi kailangan run ka namin ng full treatment. Kailangan mag-sign ka ng ng form na sinasabi na hindi namin kasalanan to, choice mo to. Na ayaw mo na tapusin yung treatment, gusto mo short treatment lang. Pero yung sasabihin ako na hindi, na-late na to, Pero yung pasyente hindi naman niya kasalanan dahil kasalanan siguro ng mabagal yung mga staff. So, ako, syempre, yung nursing soul natin, naisip ko rin na sige, sabihin natin, okay, pwedeng gawin yun. Pero ikaw, bilang part of the healthcare team, parang ikaw yata yung nag-cause ng na napalala mo yung pasyente dahil iniklear mo yung oras kasi si Mona late ka alam mo yun, parang hindi ko tanggap na na ginaganon kahit pwede daw gawin yun. So wala lang, rant lang guys. Tapos syempre kapag may mga monthly na mga reporting sa doctor, magre-report ka, tatanungin niya ako, kamusta tong pasyente na to? One time parang nainis na rin ako dun sa pasyente kong yun. Sa tech kong yun. Sabi ko sa kanya, sige, putulan mo yung treatment na yan. Sa monthly rounding, ikaw ang makipag-usap sa doktor kasi ikaw naman may gusto magputol-putol ng treatment time nila dito dahil late sila Kaya mo bang yun? Kaya mo bang harapin yung doktor na ikaw na nagde-decide na gusto mong ikinakat mo yung treatment time nila? Nanahimik.
Sabi ko, hindi, umattend ka ng ano, ikaw ang umattend dun sa ano, sa monthly ano, meeting ng mga doctors and team. Things feel divine. Soft beats for the moments that we frame and call alive. Sabi ko, I don't wanna get in trouble. I need to do my job. Quiet postcard. Nakakainis lang kasi napapansin ko, Could we get inspired? parang, alam mo yun, nandyan lang sila eh. Nandyan lang, gusto lang niyang pumasok para matapos lang yung araw. Ganun. Parang, ayaw mo ba nun? Kung mapapatagal yung oras natin eh, syempre dagdag hours din yun, dagdag bayad din yun. Parang naisip ko, dami mo naman pera. Gusto mo laging maagang umuwi. And ayun guys, update. Dumating na yung order namin. Si Nika kasi pinilit niya yung ano yung matchy-patchy daw kami sa colorway. So ito yung ano ko, Project Boomstick na Selkirk. Nilagyan ko siya ng overgrip kasi gusto ko parang tennis handle pa rin yung ano niya, feels niya. Elongated siya. Yun daw yung recommended nila sa mga nagta-transition from tennis. And then ito yung kay Nika, Omni. Yan. Sabi niya nga sa akin, nagsisi ako kasi ano, parang hindi bagay sa yung kulay. Pinilit lang daw niya para matchy daw kami. Pero okay lang. Ano pa rin naman siya. Boomstick pa rin siya. Oh, ganda. So mamaya try ko. And bukas may laro ulit kami sa Frederick.